Ngayon, tutunghayan natin kung ano ang kinauugaliang gawain ng mga Kristiyano. Kilala ang mga Kristiyano bilang maraming pinaniniwalaang santo. Hindi lang si Jesus ang kanilang pinaniniwalaan kundi ang mga sugod din ng Diyos o kilala bilang mga apostles. Ang mga Kristiyano bago sila maglakbay ay nagsa-sign of the cross sila. Ito ay nagsisilbing protection nila at ito ay nagsisilbing iwas disgrasya. Ang mga Kristiyano kahit nasa labas man sila ng simbahan o dumadaan lang ay palagi silang nagsa-sign of the cross na may ginagawang paluhod. Kilala ang mga Pilipino bilang respetoso sa kanilang mga magulang. Kapag sila ay umuwi ay ito ay nagmamano. Dahil ang pagmamano ay nagsisilbing respeto sa ating mga magulang o sa ating mga nakakatanda. Kapag naman sila ay umuwi, gustong-gusto nila na sinasalubungin sila ng kanilang mga hayop. Dahil sa mga Pilipino, nagbibigay ito stress-free sa kanila. Maraming pinaniniwalaan ng mga Pilipino. Isa na rito ang mga pamahiin tuwing Semana Santa. Isa na rito ay ang bawal masugatan lalo na kung Biyernes Santo dahil hindi agad ito maghihilom. Pangalawa ay iwasang magbakasyon at bumiyahe dahil baka mauwi ito sa aksidente. Pangatlo naman ay kapag umulan sa Easter Sunday, ito raw ay holy water at may taglay na healing powers. Ang pang-apat naman ay bawal maligo pagsapit ng alas 3 ng hapon kapag Biyernes Santo dahil patay di umano ang Diyos, ang susuway ay mamalasin. Ngayon, dadako naman tayo sa kulturang popular sa Pilipinas. May 3 kulturang popular sa Pilipinas na umiiral. Isa na rito ay ang paniniwala, kaugalian at mga pamahiin. Sa paniniwala, katulad ng mga tao sa ibang bansa, ang mga sinaunang Pilipino ay may mga paniniwala hingil sa kanilang mga Diyos at mga pamahiin na karaniwan ng gabay sa kanilang pamumuhay. Naniniwala sila halimbawa na walang kamatayan ang kaluluwa ng tao. Naniniwala rin sila sa kabilang buhay o incarnation. Kapag ikaw ay panganay na anak, kailangan kang galangin ng inyong mga kapatid at magbibigay respeto. At sa pag-aasawa naman ay pagkanta sa lutuan magiging matandang dalaga raw o binata. At sa paghagbang kapag natutulog, magandang pagsama-sama kapag kabilugan ng buwan. Sukob daw ay magkakapatid, mamamatay ang isa sa kanila kapag nag-asawa sila ng sabay sa iisang taon. Lalaki ang gagastos sa kasal mostly, no? At sa huli ay regalo na may kinalaman sa reliyon. Sa kamatayan at kapangakan naman ay bawal maligo, bawal maglinis ng bahay, bawal magputol ng buhok. Kapag sinuway, ito ay mayroong susunod na mamamatay. At ganito rin ang mangyayari kapag maghuhukay ang aso at pagdapo ng itim na paru-paro. Kapag sa nunal naman ang pinag-uusapan, ang nunal at hugis pa ang taong magsasabi ng katauhan at hinaharap. Nunal sa nooy ay nagsisimbolong katalinuhan, sa kilay matandain, kaliwa at kanang bahagi ng noo katanyagaan, na sa ibabaw ng kilay mahusay sa sining at matematik, sa labi naman ay mahilig gumawa ng chismis o tinatawag nilang chismosa. Sa kaugalian naman ng mga Pilipino, una ay paggamit ng po at opo. Ikaliwa at paggamit ng katagang kayo, inyo at ninyo kahit ang kausap ay nag-iisa lamang. Pangatlo ay paggamit ng katagang nila, sila at kanila. Ito ay nagsisilbing respeto kapag ikaw ay nag-uusap o nakikipag-usap sa mga nakakatanda sa iyo. Kapag pinag-uusapan naman sa mga paniniwala, naniniwala ang mga Pilipino sa mga multo, tiyanak, kapre, nuno, sa puso at kung ano-ano mang bagay na di kang isip lamang. At isa din sa mga pinaniwalaan ng mga Pilipino ang pagkakabit ng mga rosaryo sa kanilang mga kanya-kanyang sasakyan dahil ito ay nagsisilbing proteksyon nila sa mga aksidente o anumang mga bagay-bagay.